Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Napakainit. Mainit na, wala pang bedding. Grabe. Ay, naku po, ano ba naman ito? Napakainit na araw ng araw ngayon, mga kaibigan. Miyerkules. Isang mainit na Miyerkules sa ating lahat. At welcome sa inyong programa, ang Radyo Mindanao. At ito po ang balingkod, Alazinto, nagsasabing isang magandang hapon sa ating lahat. At kasama natin ang aking partner. Hello, mayong hapon sa inyong tanan, mga parintinako, mga kaigsunan, mga amigo, mga amiga. Asa mo karong Davida, kami maingon nga welcome sa adun tulumanon ang Radyo Mindanao din sa kinaham nga stasyon kusog mao ang RPND Triple X. Kanilang gihapon ang inyong parente, ang inyong igsoon sa kanginan si Abdel Disa. Mayong hapon diha. Alright. Marami nakikinig sa atin sa Basilan, Sulu, sa Tawi-Tawi. At syempre, yung ating mga Pilipino dyan sa Sabah, Malaysia, sa Tawau, sa Porna, Sandakan. Mabuti na lamang may mga transistor radio sila at abot na abot ang ating broadcast. Dito lamang niya mga kaibigan sa Radio Philippines Network. Sa RPN G-Triple-X Zamboanga City 1008 sa inyong AM band kung kayo ay nasa Zamboangan. At syempre, yung ating mga igsuon, mga pinalangga sa Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, o Zamboanga del Norte. Ay, sa Pagadian, marami nakikinig sa atin dyan. Sa Kabasalan, sa Ipil. At syempre, sa Takurong, Sultan Kudrat, Cotabato City, sa Davao Region, Samal, Kidapawan, Coronadal, Dagum, Panabo, Digos. At sa Tuguegarao City, dyan yan sa Cagayan Province. Nag-text sa atin si Brother Danny Cuarteros ng masipag na prayer warrior ng Jesus Miracle Crusade at nakikinig daw sila. Salamat at meron silang shortwave radio 2. Etong shortwave radio mga kaibigan marami yan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yung mga iba, sobra pa sa 6. At maswerte tayo dahil natagpuan ng Jesus Miracle Crusade yung ating frequency sa kanilang shortwave radio. Kaya napakalakas ng Radyo Mindanao. Buti naman wala tayong masyadong mga masasamang balita. Grabe yung mga balita ng mga nakaraang araw. Kahapon, isang araw, puro krimen. At mabuti na lamang at walang walang masamang nangyayari. Ang kailangan na lang natin ngayon ay seguridad. Seguridad ng bawat isa. Hindi lamang sa isang lugar kundi sa buong bansa. Mahalaga ang seguridad dahil kung walang seguridad, nako po, hindi ka makalabas. Sa Zamboanga lamang, napakatindi ng problema sa seguridad, sa peace and order. Diba kayo mga magulang, pag umaalis ang inyong mga anak, ang inyong mga mahal sa buhay, ang lagi nyo sinasabi, anak, mag-ingat ka. Huwag kang uuwi ng gabi. Delikado ang panahon. Diba mga kaibigan? Kita niyo yung isang dalagita, si Erica. Ginahasa na, pinatay pa. Anak ng pating talaga.
Dapat pag mahuli natin tong kriminal na gumahasa at pumatay dito kay Erica, nako. Kung sino man ang makahuli na, huwag nyo nang dalhin sa pulisya. Itali ninyo sa isang poste ng kawayan. Itali ninyo yung paa, itali ninyo yung kamay sa kanyang likuran. At sa kaninyo buhusan ng gasolina. Nako. Buhusan ninyo ng gasolina. Diyan din sa may bypass road, sa walang mga tao. Buhusan ninyo ng gasolina at sindihan ninyo at kunan ninyo ng video. Dahil yung ginawa niyang karumal-dumal na krimen ay hindi sapat upang ibayad sa buhay na kanyang kinuha sa dalagitang si Erica. Gagraduate sana mga kaibigan, yung biktimang yan. Ng pinaslang, ginahasa at pinaslang nitong hayop na kriminal. Bitaw, no? Mauna murag ka ng gahapon gani, hantog atong miaging adlaw. Ay nako, buong balita na doon, chismis na to, puro kining panghitabo. Panghitabo nga na ay patayan, na ay rape. Na ay rape ako, patay pa jud. So, pagkainit sa panahon, mga kaigsunan, na init pa jud ang mga balita, di ba? Kanabitong yun silang nakatugahapon, pila ka mangingisda nato, mananagat nato ang gipatay sa mga wala na ihiling mga armadong grupo, 8 mga kaigsunan. Unya, katong miaging adlaw gahapon gihapon o miaging adlaw ba na ay dalagita nga girepod. So daghang kayong panghitabo mga kaigsunan, mao nang usahay kita magmatngon gud ta mga kaigsunan, magmatngon ta kinahanglan nga naaday kasayuran, masayod ang tanan unsay mga balita, unsay mga notisya nga diha sa inyong barangay, diha sa inyong komunidad, diha sa kining sa tibok nga Mindanao o tibok ba Pilipinas kinahanglan masayod ta ka natay kasayuran ba mga kaigsunan, dili kay diha na lang ta maminaw unsa may mga mag-chismis na lang uban diha o ba sige lang panginabuhi, pero kinahanglan nga pag-abot na sa balay maminaw dag radyo, basa po dag newspaper diha, tanaw po dag TV kanang naay mga balita, dili kay nga puro na lang music mga kaigsunan, no? Now, naatay kasayuran, ang ikaduha, naatay alerto ba? Pimitang alerto, nga kinahanglan maglakaw-lakaw ta diha o nabatan sa atong tugkaran, nata sa atong panimalay, dili kay matulog ta muragang gimantikaan ang atong lawas diha nga bisag naanay mga linog diha, naanay unsa mga saba diha sa atong silong, tulog lang gyapon, di ba? Mauna, naatay kasayuran, naatay pagka-alerto, naatay aksyon ba? Naatay aksyon, mulihok po ta. Dili kay diha na lang ta, naay mga panghitabo diha sa gawas, naay panghitabo diha sa atong mga barangay, atong komunidad, di na lang ta magpakabana-bana, di na ta po mulihok, magpapasagdala na nato ang atong otoridad, pasagdan na nato mga kapulisan, mga barangay tanod diha nga silang manghusay. Kinahanglan nga mulihok po ta. Unsay paglihok nato? Unsay paglihok nato mga kaigsuhan o report ba nato sa atong mga kagamhanan, sa atong barangay? Di ba? Ang ginahimo sa mga terorista, ang ginahimo sa mga tao nga dautan, diha man pud usay magsugod sa barangay na og dili po ka mulihok, pasagdan na nimo basig maangil ko, basig pasagdan na sila diha. Naray panahon nga ikaw ang makapahawa diha sa imong tugkaran, sa imong lugar kay wa man ka milihok, wa man ka mili matubos Tagalog nga dindi man lang magangat ng kamay upang supilin, sugpuin itong mga kaganapan. Mo nangingon silang wala ka nagpakabana, wala kay action. Ang ikaupat mga kaigsunan sa iyon trabana, ang ikaupat kining advokasya ba? Atong palaganapon ang kining gugma bitaw, gugma sa imong kaugalingon, gugma sa kining imong mga anak, sa imong pamilya, gugma sa katawhan, gugma sa silingan, unya magistorya-storya, isgot-isgot, unsay maayo, unsay mga kalihukan nga dapat nato nga himuon aron nga ang atong komunidad mamahimong hapsay, mamahimong limpyo, mamahimong kining walay nga kontra diha, walay mang kontrabando diha, walay mang unsa-unsa nga dapat nga kanang kahadlokan nato. Mao lang kaigsunan, kinahanglan kita ang tanan mulihok, naatay advokasya, naatay aksyon, naatay kasayuran, di ba? Unsa to? Mao.
Gugma sa silingan. Oo, gugma sa silingan. Ayaw lang sa silingan sa misis. Dahil po ito, Ay, generalize din mo, gugma sa silingan. Ano sa mga silingan? Si misis ba? O katuo sa kamisis? O kisa? Bahala na sila, basta gugma ang akong isgutan rin. Ay, nako. Tama yan, mga kaibigan. Mabuti nililinaw natin. Gugma sa silingan. Yung pala, inaaswang mo na yung misis ng kapit. Mamamatay ka niya. Ay, nako. Pero speaking of misis, ito, meron tayong natanggap na balita. Mula kay John Rizal Merano, yung ating star reporter dyan sa Coronadal. At sa kanyang balita, sinasabing nakaligtas. Nako, eto. Ingat kayong mga mister. Yung mga philandering husband. Pakinggan mo to, Ramil. Pakinggan mo to, Nino. Pakinggan mo to, Richard. Lahat kayo mga playboy. Yung mga playboy, mga guys who are playing with boys. Sa report ng ating kasamahan na bayan ng mga kabigan, nakaligtas umano sa pamamaril ang isang lalaki. Matapos itong ratrate ng kanyang sariling asawa sa Purok, Lower New Leyte. Dyan sa Barangay Topland sa Coronadal City. Nako. Kinilala ang biktima na si Stephen Alagos, 37 anyos, construction worker. At ayon sa investigasyon ng pulisya, abala ang si Stephen sa pagpapakain ng kanyang alagang kabayo nang bigla umano itong barilin ng kanyang asawang nakilalang si Merlin Alagos, 34 anyos, sa hindi pa malamang dahilan. Isang kalibre 38 baril umano ang ginamit ng ginang. Binaril ni Merlin ang kanyang asawa dahilan upang magtamo ito ng tama ng bala sa kanyang likuran. Hindi pa natin mabatid dahil patuloy pa yung investigasyon. Baka naman nagselos. Nagselos si Mrs. sa kabayo. Dahil baka naman paggising ni Mr. Kabayo kagad ang pinupuntahan. Kabayo kagad ang hinihimas-himas. Samantalang si Mrs. pagod sa kalalaba, pagod sa kaluluto. Tapos lintik ka, kabayo pa ang una mong pupuntahan. Kabayo ang hinihimas-himas. Pero mga kaibigan, patuloy yung investigasyon dyan. Dahil alam nyo naman at hanggat hindi tapos ang investigasyon, hindi natin malalaman ang motibo. Malay mo at posibleng selos. Hindi selos sa kabayo. Malay mo mayroong ibang chiching itong si Mister. Dahil sa gugma. Dahil sa gugma. Pero naharap sa kaso itong si Merlin, itong Mrs. mga kaibigan. Dahil unang-una, attempted murder yan. Kung binaril mo yung asawa mo sa likod, attempted murder yan. Kasi may plano yan. Kung wala kang plano, hindi mo naman babarilin yan. Kasi kung ang dahilan mo, gusto mo lang takutin, sugatan, nako, hindi naman dapat ganyan. Di ba mga kaibigan? Ang pangalawang magiging kaso dyan illegal possession of firearms. Maraming maraming problema dyan. So kahit na sabihin ni Mr. Okay, hindi na ako magsasampa ng kaso sa tangkang pagpatay. Pero hindi naman matatakasan ni Mrs. Itong problema sa pagdadala ng baril. Lalo-lalo na kung wala itong lisensya. Walang permit to carry. So yan ang tignan natin mga kaibigan. So dapat ingat. Yan ang hirap pag may mga baril. Kaya ako lagi ko dinadala martilyo. Alam niyo naman tayo nagsasideline pagkakarpintero. Hindi naman kakasya yung 2,000 binibigay sa atin ng Radyo Mindanao na allowance. Mabuti pa yung pagkakarpintero, 350 a day ang aking kinikita. Libre pa merienda, libre pa kain. Ayan galante naman yung amo ko sa pagkakarpintero ko. Pagkatapos ng kontrata o pagkatapos ng trabaho, meron pang mga tip yan. Di ba? Ayan ang maganda dyan sa trabaho. At kung hindi naman tayo magtatrabaho, magugutom. Hindi makukuha ng dasal yung pambili ng bigas.
Di ba? Kita niyo yung nangyari dyan sa Maynila, traslasyon. Ako, ang dami-dami mga santo-santo ng itim na Nazareno ang nagparada. Lahat ng klaseng santo, lahat ng iba't ibang mukha ng mga santo ng Nazareno. Nako, ito yung kanilang sinasamba. Anyway, yan naman ang ng mga Kristiyano. So wala tayong masasabi dyan sa kanilang mga tradisyon. Parang sa mga incheck, may mga feng shui. Yung mga lucky charms, nagbibigay daw ng swerte. Huwag kayong maniniwala dyan. Malas ang ibibigay niyan dahil malaki ang gagastusin niya para sa makabili ng mga kung ano-anong mga charms. At yung mga pagpapalipat-lipat ng mga pintuan, ng mga muebles, kung nasa south, nasa east, nasa west, nasa north, para pagpasok ng swerte raw. Nako, huwag kayong maniniwala sa mga ganyan. Swerte-swerte, racket yan. Racket yan, mga kaibigan. Malaking racket yan dahil hula yan eh. Fortune telling yan. Sabi nila, hindi. Ito ay astrology. Wala naman scientific basis yung astrology. Hindi naman nakaka-apekto sa tao yung sa ugali ng tao o sa swerte. What swerte? Yung mga posisyon ng mga planeta. Mga kaibigan, maniwala kayo. Huwag kayong magpapadenggoy. Maraming mandarenggoy ngayon dahil sa hirap ng buhay. Lahat gagawa ng racket. Di ba noon, meron pa nagbebenta ng mga pyramid eh. Ilagay mo lang yung pyramid daw sa itaas ng kisame mo sa may higaan mo at protektado ka na. Hindi ka tatanda, hindi ka, whatever. Kalokohan yung mga pyramid na yan. Lalo na yung mga anting-anting. Punta kayo sa Santa Cruz, hindi sa Santa Cruz Market. Sa Santa Cruz, sa Quiapo. Ang dami nagbebenta dyan, yung mga tanso. Yung mga tansong imahe ng kung sino-sinong Diyos at kung sino-sinong anghel, kung sino-sinong santo. Na may mga bituin pa, may mga nakasulat pang mga Latin. Huwag kayo magpapaniwala dyan. Marami nang namatay dyan eh. Yung magtatali ng anting-anting sa kanilang mga bewang, hindi raw sila tatabla ng bala. Protection daw sa mga aswang, protection sa manananggal, protection sa masasamang espiritu. Nung nagkaroon nung panahon ng Hapon ang daming namatay na merong anting-anting. Ibig sabihin nun, mas matalas yung bayoneta ng mga Hapon. Dahil tumagos ang bayoneta sa katawan ng mga taong may gamit na anting-anting. Yung mga ganyang nakuha natin yan sa mga foreign invaders na sumakop sa ating bansa noon. Marami mga kung ano-ano. Marami mga kasabihan. Huwag kayo maniwala sa swerte. There's no such thing as luck. Lahat ay pinaghihirapan. Kung gusto nating mamuhay tayo ng mapayapa at masarap ang ating kinakain, hindi nyo naman kailangan magdasal sa rosaryo. Hindi nyo kailangan magdasal ng rosaryo buong gabi upang kinabukasan meron kayong almusal sa mesa. Ang kailangan natin ay magtrabaho tayo ng magtrabaho hanggang sa tayo tumanda. Upang meron tayong maipakain sa ating pamilya. Yung mga iba dyan naghahanap ng trabaho. Nung makakita ng trabaho, hindi naman binigyan ng pagpapahalaga ang trabaho. At tatamad-tamad. Likas na ng mga Pilipino. Tatamad. Gusto ng mga Pilipino, dumarating na lamang ang biyaya. Dumarating ang grasya, dumarating ang pera, dumarating ang bigas, dumarating ang delata, dumarating ang ulam sa mesa. Pero wala namang ginagawa upang magsikap. Di ba? Kita mo, maraming mga manggagawa, wala nang pera, hindi na nga makapagbili ng bigas, isang sako sa bawat buwan. Pagdating ng sweldo, makikita mo, nakikipag-inuman. Sabihin ako, paminsan-minsan lang naman to. Yung paminsan-minsan mo, yung ginastos mo sa inuman ng 200, 300, 400, ako.
Inisip mo na ba na marami ka nang mabibili? Ilang kilong manok na yung, kunyari, 300. Ilang kilong manok ang mabibili mo dyan? Ilang gatas, makakabili na ng gatas yan para sa iyong anak. Makakabili na ng gamot para sa iyong may sakit na anak, may sakit na ina, kapatid, asawa. Makakabayad na yan ng tubig. Makakadagdag na yan sa pambayad ng kuryente. Kaya kailangan mga kaibigan, maging masinop tayo. Totoo yan, maniwala kayo. Hindi uunlad ang ating buhay kung hindi natin pagtutuunan ng atensyon ng ating kabuhayan. Kailangan talaga magsipag trabaho. Di ba, brother? Mao jud. Kinahanglan bisag unsa gani mga kaigsunan ng kinilagi kita ang mga Pilipino no daghan kay tag matugpas Tagalog nga pamahiin ba. Unsa mga pagtuo nga atong unsa ni naa sa atong kinabuhi moadto lang gani ka sa luyo ni anang bato una pagkahuman mpungko dito gahangad sa yuta gaduko sa langit pagkahuman pagabot sa balay unsa ni nagkalibang unsa ba nabuyagan daw ana bang mga kuan sa mga kitang mga Pilipino ba usahay. Yung mga buyag-buyag pag alam mo yung mga kaibigan, alam mo brother, marami sa mga Pilipino, lalong-lalo na nasa mga probinsya. Pag yung anak nila umuwi at may masamang pakiramdam na, tatanungin nung magulang, saan ka ba galing? Aba, inay, galing po ako sa bukid. Nako, sabi ko siya, huwag kang pupunta sa bukid. Bakit po, ina? Ang dami-daming duwende ron. Baka nakasipa ka ng bahay ng duwende. Nakasipa ka ba ng bahay ng duwende? Meron po ako natapakan yung parang bahay ng mga langgam. Nako, nakalintik ka talaga. Yun ang sinasabi. Huwag kang pupunta sa bukid. Nahala, tawagin mo yung tatay mo. Itang, tawag kayo ni nanay. Oo, anong problema yan? Etong anak mo, nako, nakaapak yata ng duwende. Tawagin mo nga si Nyor Tiago. Si Nyor Nonong Santiago. Ipatawas natin itong anak mo. Sigurado, tignan mo namamaga pa. Isa sa mga kasabihan, kaibigan, di ba? Namatanda. Ito namang itong albolari naman si Nyor Nonong Santiago. Pupunta naman niya, may tali pa sa ulo yan. Anong problema dito? Ay, naku, bakit ka nagpunta roon? Sige, kukunin ko yung tawas ko. Susunugin yung tawas. Pag sinunog yung tawas, naku, definitely magpo-form ng mga kung ano-anong hugis yan. Magkakahugis ganito yan. Ngayon, sasabihin nung albularyo, naku, ito yung ulo ng duwende. Itim na duwende to. Naku, sabi ko na nga ba, sa susunod, huwag kayo pupunta taon. Eto, itim na, eto yung ilong, kitang-kita yung ilong. Nako, eto yung parang kanyang kamay. Baka naapakan mo yung kamay dahil namamaga tong kamay ng duwende dito ayon sa aking tawas. Eto, liga, bibigyan kita ng gamot. So, didikdikin ngayon ni yung albularyo na si Nyor Nonong Santiago yung tawas. Tapos lalagyan niya ng mantika. Yung mantika gawa sa koko. Yung pinagpigaan ng nyog, mga kaibigan, pag pinakuluan mo yan, magiging mantika yan. So ipapahid ngayon to sa paanong nakaapak di umano ng duwende. Yan, ipapahid ko yan. Tapos dadasalon pa yan, may paihip-ihip pa yan. Pagkatapos yan, sabihin ng nanay, Nyor, magkano naman? Wala, hindi naman ako naninigil. Alam mo naman yun. Magdonasyon ka na lang. Meron ka bang manok dyan? Di kuha kagad Ay, Pedro, kunin mo nga yung manok natin, yung native. Bigay mo kay Nyor. Hindi siya, alam mo naman, hindi siya nagtumatanggap ng pera. Donasyon, bigay mo yung manok. Bigay mo ng 2. Huwag mo ibibigay yung kay tatang, ibigay mo yung kay mamang. Yung 2 manok. Bigyan mo na rin kumuha ka na rin ng papaya dyan sa puno para may pang tinola. Uwi naman si yung albularyo, tuwan-tuwa. Ay, nako, ito talaga, mabuti na lang may duwending nasaktan. Kundi wala akong maitim na manok. Gumaling naman, hindi. Hindi nila alam, yung pala nakaapak ng tinik alam mo yung makahiya. Matalas yan matalas. Yung na-infection dahil yung bata, marumi yung paa, na-infection, umapak ng makahiya. Namaga. Duwende raw.
Nagpapaniwala pa ba kayo sa mga duwende? Kanina lang meron ako nabasa yung isang himpilan ng radyo, hindi sa Zamboanga kundi sa ibang lugar. Yung bata raw nakakita ng aswang na kumakain ng manok, umiinom ng dugo. Umuwi raw yung bata, na syak pa dahil nakakita raw ng aswang. Naku po. Yung aswang daw naka-high heels pa at matalibang mga mata, mahaba ang buhok. Mabuti hindi lang sinabi sa balita kung naka-cutex ba, naka-manicure o pedicure. Alam nyo mga kaibigan, paano uunlad ang media sa ating bansa kung pati gantong mga aswang, naku po. Meron nga lumalabas doon, Shokoy, Sirena, ay pastilan. Uy. Mao nga tingnan, mao gud no. Pero tinubay ng istorya ni Alma Kaigsunan. Pero bago natin tuloy, kumakatok yung ating sponsors. Mag-commercial break muna tayo, brother, ha? Okay. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner Newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. Diplex Zamboanga. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Alright mga kaibigan, kayo'y nakikinig pa rin sa paborito ninyong programa, ang Radyo Mindanao. Dito lamang sa number 2 radio station sa Zamboanga City, ang Radio Philippines Network, RPN, DXXX. Number 2. Number 2 lamang kami sa ranking. Kasi lahat ng himpilan ng radyo sa Zamboanga ay sila ang number 1 daw. Kaya nagsisiksika sila doon sa taas. Kami lang ang natira dito kasi talagang kami ang nagbibigay sa inyo ng mga balitang walang kabuluhan. Mao mga na ginahalan nga kaning panahon ng medyo init-init. Mugatawa ang punta mo di haway, mugatawa punta nga may pasiaw-siaw ba din sa among tulumanon, among mga chismis dire, ang among mga gisgot-isgutan dire. Dili lang kay matubas og si laging nagasimangot. Kinahalan nga naapoy pasiyong katawag gamay, pa-smile po diha aron nga di ta samot matiguang ba mga kaigsunan. Kay kini lagi kung mga tao sige lang simangot, problema dito onya di man lang ibalo mong katawa ay samot tag matiguang ana mo katawa ganin sa Satanas. Kita pa ganing mga pero matud nila kani sa Satanas dito mo katawa na si Perno si kasuko pinang uban nga makita natin mukatawa na sa tanang mukatawa, di ba? So mukatawa kanang bang dili katawa nga kusog kayo hantod nga naay mga tagak diha sa pagkakusog sa atong pagkatawa kada lang pahiyom-hiyom gamay ba, di ba? Pahiyom-hiyom gamay aron mo gawas-gawas mo ng kandiis nato diha sa atong aping aron nga gamay nga magawas mo atong ngipon diha dili kay kanang muhak-hak matud pa nila makatawa jud kusog kayo. So mao na mga kaigsunan no. Pahiyom-hiyom tag gamay diha kay init ng panahon o bisag unsa mga atong mga problema diha kinahanglan nga pahiyom-hiyom tag gamay aron kanang mga pileges nato diha sa atong mga naong mawala na mahapsay ang atong naong o kanang mga depende lang na sa mga tao po katong mga sigig tulogong diha sigig hit-hit og mga shabu diha kadugaya na maniwang na sila hantod ang ilang aping na mahimo nagkubing sa mo pa nagkubing kanang bitang manakap sa manipis na kaya na siya so mao ng mga tao usahay nga sigig tulogong diha mao na expression dito sa mga payaw ba sila nga tulogong kanang mga tao nga sigig pamaligya og mga bawal na gamot mag-usar og mga bawal na gamot diha mao nang tawag na mo dito nga tulogong una kanang mga nagtulogong lagi ang mga naong ana
murag ka ng kabayo nga no, kining nipis na kayo, kabayong libat o kabayong niwang kayo. So may bala man nato nga sila kanang mga nagtulugong diha. Diba? So kinahanglan nga katao budag ginagmay aron nga mahapsay ang atong naong, aron nga dili mudaghan ang atong mga piligis diha sa atong naong. Katawan si Mrs. May pasiaw-siaw dito sa bintana kay nakakita og tao nga kining nipis kayog naong murag kabayo. Okay mga kaigsunan, kamo nang gihapon namin sa atong tulumanon kining Radyo Mindanao dinhin sa pinakakusog nga radyo dinhin sa Buanga ang RPND Triple X. Pinakakusog na programa sa hapon. Yes. Ay nako, di ba yan mga kabigan, maraming mga pamahiin, maraming kung ano-ano. Ay, meron nga dyan kapitbahay namin, malaglag yung kutsara pag kumakain sila. Ilang kutsara nalaglag? 2. Nako, may dadating na bisita, babae, maghanda ka ng 2 plato. Pag nalaglag naman yung tinidor, nako, may lalaking kasama. Meron pa ba tayong kanin dyan? Totoo yan. Yan mga kasabihan. Ako. Kaya pag nag-ingay yung butike, ayan. Nakaw, may bisita. Linisin niya yung harapan. Baka may dumating na bisita. Ay, mga kasabihan maraming kasabihan. Pag umebak naman yung butike, tumama sa nako, good luck to. Tataya ako sa loto. Nataihan ako ng butike. Baka manalo ako sa loto. Alam niyo, maraming mga Pilipino nga talagang, ewan ko yung pag-iisip. Tataya sa loto yan. Ako, pataya ako sa loto, 60 pesos. 3 frame. Kasi yung butiki, tumama sa ulo ko. Tumama daw sa ulo niya. Hindi nga ako nag-shampoo. Hanggang kinabukasan dahil para siguradong swerte, andiyan dyan sa ulo ko. Di takbo yan sa loto ngayon. Di tataya sa loto. Kung ano-anong numero ng kapanganakan, numero ng kung ano-ano. Pagdating niya sa bahay, magdadasal yan. Magdadasal ng rosaryo, Ginoong Maria, napupuno ka ng barya. Tapos yung mga loto ticket, ilalagay niya sa altar. Sa paanan ng mahal na Birhen, sa paanan ng Panginoong Hesukristo, sa paanan ng kung sino-sinong santo. Tapos lalagyan pa magtitirik pa ng kandila yan para may extra power. Tapos dasal na naman yan hanggang sa pagtulog yan, dasal pa rin yan. Mga 1 oras magdadasal yan ako. Diyos ko, sana po tumama ako sa loto. Nangangako po ako magbabago pag ako'y tumama sa loto. Kaya hindi naman tumama. Mag-aantay na naman yan ng butiking tatai sa kanya. Totoo ito mga sinagsasabi namin. Ngayon naman, pag pag kunyari, nakaluks ka kayo, may namatayan kayo. Nag-uusap-usap kayo. Naku, may lumipad na itim na paru-paro. Naku, ayan ang tatay mo. Dumating na, ayan ang paru-parong itim mo. Wag yung sasarado yung pinto. Tatay mo yan. Kakausapin na ngayon yung paru-paro. Tay, kumusta ka na tay? Patawarin mo ko tay sa mga ginawa ko sa mga nung nabubuhay ka pa tay. Marami akong kasalanan tay. Patawad tay. Hindi man tayo nagkita tay. Patawarin niyo ako tay. Mahal na mahal kita. May dumating pa isang paru-parong iting. Tay, bakit dalawa? Sino yung kasama? Si Lolo yan, si Lolo. Sabihin ng nanay, Lolo mo yan, si Lolo kasama. Nagkita na sila sa taas. Ay, Lolo, kumusta ka na, Lolo? Lolo talaga, namimiss na kita, Lo. Namimiss ko na yung paglalambing mo sa amin, Lo. Kahit wala kang pinamana sa amin, Lo, okay lang. Okay, di ba? Mga Pilipinong ganyan Maraming kasabihan kung ano-ano. Naobserbahan natin sa mga probinsya, sa mga barangay, talagang ganyan. Hindi, sa lahat, sa buong Pilipinas. Yun na nga meron dyan, gagamit pa ng mga, yung mga kwintas na gawa sa bala, di ba? Yes, bala. Yung kunyari, dulo ng Armalite, bala. Gagawin pa parang krus yan kung hindi naman krus, isang nakabitay lang. Yes. Tapos pag maglalakad sa dilim yun, hawak-hawak niya yung kanyang bala na tanso. Inahalik-halikan pa yan. Sasabihin niya, naku, nag-iba ng kulay yung bala. Naging parang green.
kulay, ano to, parang kulay tanso to pero ngayon green. Ay, naku, merong aswang. Hindi ko makita, masamang espiritu. Huwag ka lalapit sa akin. Meron akong bala. Hindi niya alam yung nagiging nagkakapapalit ng kulay dahil yung kamay niya basa. May alat yung kamay niya dahil sa pawis, tapos kinakagat-kagat niya, hinahalik-halikan niya yung bala. Natural, nagkakaroon ng pagbabago ang kulay niya. Chemical reaction yan eh. Chemical reaction sa lamig, sa temperatura, sa hangin, sa kamay, sa init. Ay, pag nakabalik ka sa sabay, ay, salamat. Talagang effective tong aking bala. Ngayon naman, pagdating na mahal na araw, naku, kakargahan ko tong aking, itong nabili ko sa Quiapong santo ni Alice Cooper. Kakargahan ko to, magdadasal ako. Di ba? Mahal na araw ngayon, naku, malakas na malakas to. Meron pa mga iba dyan, lalo na yung mga kabataan. Nako, mamayang gabing 12:00. Bilog ang buwan. Pupunta ako dyan sa bakod, sa bakuran ni Aling Tinay. Anong gagawin mo dyan? Pupunta ako sa bakod ni Aling Tinay. Meron ako nakitang saging doon. Puno ng saging. Ano kung may puno ng saging? Kamaingay. Baka marinig nila tayo. Bilog ang buwan. Yung puno ng saging, meron yung puso ng saging. Pag bilog ang buwan, bumubukay ang puso ng saging, may lumalabas diyang anting-anting. Pag nilunok ko yan, magiging malakas ako. Mali mo, maging Captain Barbell ako. Di ba? Yung puso ng saging, yung alamat ng puso ng saging. Okay. Di ba? Nganga yan. Kahit may kanal, nganga yan. Antayin niya, bumuka yung puso ng saging, lalaglag yung whatever na antig-antig doon sa bunganga niya. At sabi pa nga nila, matatanda, naku, pag yan nalunok mo, magiging malakas ka. Hindi ka makikita ng mga kalaban mo. Hindi ka tatabla ng bala. Magiging matalas ang iyong paningin at pandinig. Pero pag nalaglag yan at hindi mo nasalo at nalaglag sa lupa, humanda ka at makikipaglabang ka sa mga kampo ng kadiliman upang maagaw ang anting-anting. Yan ang mga kwento ni Lola Basyang. Di ba? Meron pa ba nakakaalala sa mga kwento ni Lola Basyang? Ganun niya, maraming kasabihan, di ba? Pero bahagi yan na naging tradisyon ng mga Pilipino. Marami pa yan, mga kaibigan. Bawat lugar, bawat probinsya, bawat lalawigan, bawat rehiyon, may kanya-kanyang mga pamahiin, tradisyon at kung ano-anong sabi pa nga nila, huwag kang pupunta ng Siquijor. Pag nagpunta ka ng Siquijor, puro mangkukulam ang mga tao. Kawawa naman yung mga taga-Siquijor, ang ganda-ganda ng Siquijor. Huwag kang pupunta sa Zamboanga del Norte. Meron dyan mga palipad hangin, tapik-tapik. Kawawa naman yung mga Bisaya dyan sa Zamboanga del Norte. Mga pek-pek. Pik-pik. Yan, pik-pik. Hindi, di ba? Yung mga ganyan eh. Pag napik-pik ka raw, hindi ka na makaka-uwi. You're gonna be under the spell of a beautiful, ugly woman. Ugly woman. Maraming mga kasabihan. Kawawa naman yung mga Zamboanga del Norte. Ang ganda-ganda ng Zamboanga del Norte. Tapos may mga gantong klaseng istorya. Sakit na ba akong ngipin si katawa? Ngipin sumasakit, hindi yung bagang. Ngipin. Punta ka dentista. Ay, nago. So yan mga kaibigan, huwag kayo magagalit. Ito talaga katotohanan. Minsan yung katotohanan nakakainis. Diba? Nung sinakop tayo ng mga Kastila nung sinakop tayo ng mga Amerikano, nung sinakop tayo ng mga British, nung sinakop tayo ng mga Hapon, hindi ka natin sila natalo. Kahit ang dami-dami mangkukulam. Diba? Sabi, totoo yung mangkukulam. Huwag kayo maniniwala sa kulam, mga kaibigan. Hindi totoo yung mga kulam-kulam. Kasabihan lamang yan.
At saka wag rin kayo maniniwala doon sa mga sinasapian ng mga masamang espiritu, mga demonyo, nakapaw. Isa pa yan. Alam nyo, nasa science ng psychology. Ito may mga tinatawag na mga mass hallucination, mass hysteria. Kaya yung sinabi, naku, lakas-lakas ni Ninyo. Nasaniban ng demonyo. Si Ninyo Karandang. Kakagulo yung kapitbahay ni Ninyo Karandang. Dahil matalim daw yung mata ni Ninyo Karandang. At naku, galit na galit. Nagsisikaw. Ang nakuhaan! Hindi niya kaya! Umalis kayo! Yung pala si Ninyo, gutom na, nagwawala. Akala ng mga kapitbahay na nasasaniban ng masamang demonyo. Kaya naman siya nagsisigaw kasi naapakan na yung kanya sugat sa paa. Aray ko! Umaaray siya. Meron isang albularyo doon, may hawak na krus, silalagay sa noo. Aray ko! Akala ng albularyo ng mga tao, dahil sa krus na sasaktan, hindi nila alam na apakan na yung sugat ni Ninyo sa paa. So wala nagawa si Ninyo sa sobrang pagpipimiglas, nanghina na siya. Nung nanghina siya, kubalma siya. Sabi ngayon ng albularyo, ayan. Wala na yung masamang espiritu. So pag-alis ang pagkakaapak sa sugat ni Ninyo Karandang, ay, salamat, magaling na ako. Yan ang nangyayari yan. Maniwala kayo. Huwag kayo maniwala na, nako, ayun, kasi pinutol yung puno ng akasya. Pinutol yung puno ng aratilis. Nagalit yung mga tiyanak at mga nuno sa punso. Ay, nako. Maraming ganyan sa eskwelahan. Nako, sasabihin pa ng teacher, ay, totoo yan. Kasi yung puno ng aratilis, matagal na yan, matanda na yan. Marami na mga nakatira dyan. Sasabayan pa ng ilang mga may topak sa ulo. Ay, oo. Nakakita nga ako ng kapre dyan. Magaling mag-invento yung mga tao. Magaling, very rich yung imagination ng mga Pilipino. At kung magkwento yan, akala mo totoo. Kaya paniwalang-paniwala naman. Pero bakit, mga nung daghan man sa mga pobre, kabos nga, ginasapian man daw, mutuwa na. Pero katong mga dato-dato na ay mga adunahan, parang murag wala ko kadungog na. Ano kasi yan may mga medical terms dyan. Actually, hindi naman possession dyan. Hindi naman totoo yung possession at sinasapian ka ng demonyo. Unang-una, wala naman demonyo. Kasi kung may mga demonyo, napuno na yung mundo ng demonyo. Di ba? Yan nga. Ganun lang naman yun. Dami na matay. Alam ka naman, napuno na yung buong mundo ng kaluluwa. Baka ibang kaluluwa, lumipat na sa buwan, sa Mars, sa Pluto, sa Mercury. Di ba? Hindi rin totoo yung sinasabing reincarnation. Wala katotohanan yung mga ganun. Lahat yan may kinalaman kasi yan ng mga relihiyon. Yung mga religion, mga kaibigan, isa yan sa mga nagtitrigger nitong kung ano-ano mga paniniwala. Although nire-respeto natin ang mga relihiyon, pero wala naman tayong magagawa sa mga ganyan. Dapat lang natin respetuhin yung mga paniniwala ng iba, although hindi natin dapat paniwalaan, pero wala na tayong magagawa dyan. Kasi yun ang kanilang paniniwala. Kung alam nyo, nasa nasa utak ng tao yan. Yes. Very, very powerful yung utak ng tao. Kaya kita nyo mga kaibigan, pag tayo natutulog, nananaginip tayo. Napakasarap managinip. Ako, meron trick dyan mga kaibigan. Merong yan para hindi nyo malimutan ang inyong panaginip. Yun sa nabasa kong aklat sa psychology. Kung gusto mong maalala yung panaginip mo, pag ikaw ay nagising, wag mo kagad ididilat yung mukha mo. Kasi baka pag dilat ang mukha mo, ng mata mo, makita mo yung asawa mo, magulat ka pa. Ito, walang biro. Alam nyo mga kaibigan, para maalala ninyo yung mga napanaginipan ninyo, pag kayo'y nagising na, huwag ninyong ibubukas ang inyong mata. Pilitin yung, i-recall yung inyong panaginip. At pag totally recall nyo na yung inyong panaginip, saka nyo dahan-dahanin buksan ng inyong mga mata. Ayan, sinisigurado ko. Scientific to Sinisigurado kong hindi ninyo malilimutan ang inyong panaginip. Ngayon, meron namang iba dyan, ang panaginip nila sa sobrang ganda. Gusto nila matulog uli.
Pagtulog nila, nakakatakot na yung panaginip nila. Hindi ba? Muntik pa silang bangungutin. Yung mga pamahiin natin, yung mga paniniwala natin, ano ba yan? Hadlang ba yan sa ating pag-asenso natin? O ano ba? Ano bang, siyempre, paniwala daw sa mga ganitong bagay, sa mga ano ganyan. Samantala yung mga highly educated, ika nga, samantala yung mga mayaman, para bang hindi sila naniniwala sa mga ganun. Samantala yung mga nasa level lang, naniniwala ng ganun. Yan ba yung paniniwala na yan ay ika nga, hadlang ba yan sa pag-asenso natin? Hindi, yung edukasyon, malaki ang kinalaman ng edukasyon sa paniniwala ng isang tao. Kasi siyempre pag lumaki ka, you're born with a silver spoon in your mouth or golden spoon. Hindi literally. Ibig sabihin, pinanganak kang mayaman, so definitely maganda edukasyon mo. So hindi ka ma-expose sa kung ano-ano mga paniniwalang napupulot mo sa mga kapaligiran. Katulad natin mga pobre, lumaki tayo sa sa kapaligiran na hindi naman karangyaan. So marami tayong napupulot. Yung mga napupulot natin ng maliit, natatanim yan sa ating pag-iisip. Kaya hanggang sa paglaki natin, napakahirap ng iwaksi itong ganitong mga paniniwala. So napakahalaga mga kaibigan. Kaya dito sa Radyo Mindanao, sinisikap namin na papaliwanagin itong ganitong klase. Minsan pag meron tayong oras, mag-invite tayo ng isang psychologist. Para maipaintindi ang mga bagay-bagay. Tsaka mga psychiatrist na rin siguro. Kasi sabi nila psychiatrist daw kasi naloko na yung mga anchors dito. Hindi, siyempre psychiatry kasi hindi naman sinabing dahil psychiatrist ka, kinakausap mo, may tama ka sa ulo. No. Maraming medically scientific lahat to. Psychology kasi malawak ang psychology eh. Kaya napakagandang pag-usapan yan. Kaya lang siyempre, pag nag-invite tayo ng mga dalubhasa, kailangan niya na may pondo. Siyempre, imbitahin mo yan, pamimeriendahin mo. Kung libre, di ayos. Si manager. Ganyan mga kaibigan. Yan ay napapag-usapan lamang. Diba? Magandang pag-usapan yung mga ganyan. Noon marami mga kababalaghan. Diyan lang sa lalawigan ng Rizal, meron daw sa Montalban. Diyan sa may barangay Wawa. Meron daw dyan bundok. Meron kasing dam dyan eh. Yung dam, nasa gitna ng dalawang bundok yan. So sa bundok na yun, meron makikita doon parang bakas ng kamay. Ng higanting kamay. So dyan lumabas yung istorya ni Bernardo Carpio. Nako. Sinabi ni Bernardo dahil kay Bernardo Carpio, inihiwalay niya yung dalawang bundok na gustong mag-uuntugan upang mailigtas niya ang mga tao. Giant. Kaya meron doon bakas ng kamay. Ayan ang tinawag ng ang alamat ni Bernardo Carpio. Maraming alamat yan. Meron pa nga dyan ang alamat ni Pedro Penduko. Kilala niya, si Ramon Revilla noon yan eh. Pelikula ng Pedro Penduko. Ay, wala lang tayo oras, brother. Baka may babatiin kita, batiin mo na. Mayong hapon diyan sa mga tigpaminaw nato diyan sa Payaw, kay taga-Payaw, ang mga kaigsunan. Ilabi na George, na Jenny, silang Imam Binsin. Ito ni Ma'am, salam daw kayo mo katanan doon. Hayan naman si mga family mo rin doon hayan. Katanda ka mo ka rin mga Daod family. O atong halang doon nga Mayor nga Mendoza. Mayong hapon kanimo diyan diha. O sa mga kining mga basa nga pamilya dia mayong hapon. So manamilit na may mga kaigsunan murag wala tay igong panahon o ginaot nga na may katawa mo dia, naka-smile mo dia, nakangirit mo dia kay lagi basig mo daghan ang atong mga piligis dia. O kinilang gihapon ang inyong parente, ang inyong igsoon sa kanginan si Abdel Disa, manamilit na o mayong hapon kaninyong tanan. Kita niya mga kaibigan, dumidikit-dikit na, namimilit-milit na.
Alright, ako mga kaibigan, sarap ng ating topic yan. Hapon, kaya lang talagang wala na tayong oras at sama na ng tingin sa akin ni Nino Carandang. Gagawan ko ng istorya to. Ang alamat ni Nino Carandang. Pero hanggang sa susunod na bukas mga kaibigan, ito pa rin ang inyong balingkod. Ang opinion, komentaryo lamang dito sa Radyo Mindanao. Alazindo, nagsasabing isang magandang hapon sa lahat. I love you. Mamwa. Chup chup. Take care. Kahit na anong mangyari, narito pa rin.